Ako si Jose Robert Buenaobra, team leader ng Tanod ng Lalangan. Ako si Erwin Almera, hepe ng Barangay Lalangan. Kailan po nagsimula yung mga kwento ng mga paranormal experiences nyo po dito sa barangay? Nagsimula po ito nung naging tanod ako. Na-experience ko po ito sa unang taon pa lang ng pagiging tanod ko dito. Naka-duty kami. Nakaharap yung dalawang kasama ko dito sa pinto ng barangay namin. Ako nakataliko doon. Nagulat ako sa reaksyon ng dalawang kasama ko. Para bang hindi normal yung reaksyon nila. Tapos nakaganyan ako, nakita ko may dumaan ditong laylayan ng damit puti. Bigla ako napatayo. Paglingon ko gano'n, sabi ko doon sa dalawa, ano yun? Pumasok ka doon sa na yun. Sinundan namin doon. Sinilabutan ako dahil wala naman tao kami sinusundan. At yung dalawang kasama ko, parang hinanap namin dyan sa maliit lang naman yung lugar na yan dyan. May kubo dyan na maliit din lang. Hinanap namin doon. Talagang wala kami makita. Lagi namin, balik kami dito. Nagkukwentuhan kami dito. Pero yung kilabot namin, nandun. Ako naman, nagsimula nung nakarinig kami ng namihila na sila sa loob. Na parang namihila na sila, yun lang na-experience ko din sa loob. Sa ano po, sa mga naging experiences nyo po dito sa barangay, ano yung pinaka nakakatakot po na naranasan nyo? Kahit po muna. Kasi kami, wala namang dito. Kung naka-duty kami dito, pagka inaanto kasi ako, umakit ako doon sa taas. May mga lamesa doon eh. Doon ako natutulog. May mga time na para bang tatapikin ka, gigisingin ka. Saan po particular? Doon sa taas ng barangay hall lang. Saan po tinatapik sa katawan? Sa ganito, magigising ka yun. Tatakbo ka pababa, siyempre wala kang kasama doon, may tatapik sa'yo. Yun po yung pinaka nakakatakot po. Tinatawagan ko ngayon. Espiritu ng lahat ng nakikita sa lugar na ito. Gaya na naipangako ko sa iyo. Mag-uusap tayo. Gamit ang video call. Kasama ko ngayon ang 3 tao. Gabayan mo sila sa bawat letra na nais mo sabihin. Tinatawagan kita. Sige. Pinaanyayahan kita sa aming harapan. Paramdam mo sa amin ang presensya. Pag nag-uusap ka sa amin, sagutin mo ang aking mga katanungan. Sa puntong ito, hinihili ko sa iyo. May pag-uusap ka sa akin. Salamat. Salamat sa iyong pagdating. Salamat sa iyong pagdating. Nasa aming harapan ka ngayon. Ngayon, magtatanong ako. Gamitin mo ang plangketa. I-guide mo
Paggabayan mo ang kanilang mga daliri, ang kanilang mga kamay, at ituro ang letra na nais mong ipagawa. Handa ka na bang makipag-usap? Pagalawin mo ang kenta kung handa ka na. Handa ka na bang makipag-usap? Ituon mo ang nilakasan ng enerhiya sa plangketa at sa kahoy na ilahawa kanila. Ituon mo ngayon ang nilakas. Sagutin mo ang kakagalan. Handa ka na bang makipag-usap? Kung handa ka na, pagalawin mo ang plangketa. Ngayon na. Yan na. Nakikita ko yung enerhiya mo. Mahabalan sa plangketa. Alam kong kaya mo pagalawin yan. Pagalawin mo. Gaya ng pagpapailaw mo sa EMF, pagalawin mo siya ngayon. Bigay mo sa akin ang unang letra ng iyong pangalan. Ano ang unang letra ng iyong pangalan? Pagalawin mo siya. Ngayon na. Kung nais mong tulungan kita, ibigay mo sa akin ang iyong pangalan. Tayo, idikit niyo po yung kamay niyo. Dikit niyo lang. Okay? Ngayon, dalhin mo ang plangketa sa unang letra ng iyong pangalan. Ngayon na. Yan. Nagsusway na yung plangketa. Hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang mag-line. Hayaan nyo lang po mag-line. Kung nararamdaman nyo yung energy sa dulo ng daliri, pabayaan nyo lang po mag-line. Pabayaan nyo lang po. Dalhin mo sa unang letra ng pangalan mo. Yan na. Itulak mo kung saan ang unang letra ng iyong pangalan. Dalhin mo siya doon. Dalhin mo. Ngayon na. Ituon mo lahat ng iyong lakas para pagalawin ito. Ngayon na. Galaw. Galaw. Ngayon na. Galaw. Ayan. Turo mo yung letra. Hayaan mo siya. Hayaan nyo lang po siya. Hayaan nyo lang po siya. Sir, saan mo nararamdaman yung fire, sir? Saan? Ma'am, saan niyo po nararamdaman yung force? Saan papunta? Sa pakaramdam niyo. Pakaramdam niyo lang. Sige. Dalhin mo sa unang letra ng iyong pangalan. Dalhin mo siya. Igalaw mo. Dalhin mo sa unang letra ng iyong pangalan. Anong letra? Turo mo sa akin. Anong letra? Ano yung letra na sakop ng bilog? Ayan na. Kayo sa G. G. Yan ba tayo nilambay? G. Ayun, sabay pa yung ano. Ano ang pangalawang letra ng pangalan mo? G. Ano pa? Anong letra na yung kasunod? Hindi ko kita. Yung nasako po ng bilog. Kailangan mo sa Anong letra? Ayan na.
Paikot niya. Sige. Sige. Sundan nyo lang. Sige. Anong letra? Kasunod. Ayan. Ito. Anong letra yun? Wala pa po sir. Ano yun sa sapat? Yung design lang po mo. Sige. Sige. Dalhin mo sa letra. Anong letra? Ano yung pangalawang letra ng pangalan mo? Dalhin mo. Nag-ano siya. Nagpukor. Sige. Pero lakas na niya. Sige, tuloy mo. Makipag-usap ka sa amin. Tutulungan kita kung may kailangan ka. Alamin. Tuloy mo. Ano yung kalawang letra? Yan na. Nag-struggle na siya. Tumalakas siya. Yung ano po, sumasaway na. Ano yung pangalawa? Papunta po siya sa ano. Sa? No. No? Papunta po sa ano. Pero hindi siya tutuloy. Ano ang pangalan mo? Dalhin mo sa pangalawang letra ng pangalan mo. Bakit mo? Lakas na. Lakas na niya. Hindi ako nakikipag-aaway sa'yo. Gusto ko tang tulungan. Ano ang pangalawang letra ng pangalan mo? Buuin mo yung letra ng pangalan mo. Ano yan? Papunta po sa ano. No? Papunta sa ino. G? No? Gino. Gino. Para shortcut na lang. Oo. Lalaki. Gino. G? No? Gino. Gino. Lumakas ang ano, orange. Gino? Ikaw ba yan? Gino ba talaga ang pangalan mo? Sige, kung yes, pailawin mo yung EMF hanggang sa kulay orange. Ayun o. Orange na. Ang orange. Gino. No talaga, o sir, nasa circle. Okay? Kung considered ko na Gino, G, tsaka no, yung sinabi mo. Ngayon, taga rito ka ba? Yes or no? Taga dito ka ba sa lugar na to? Yes or no? Wala, hindi natin makukuha yung pangalan pag ganyan. Ayaw makapagkuha dahil nag-aayan, nagbibiro yan. X1, tapos G, tapos no. Gino. Yung pwede pa yun. Shortcut. Tayo saan po dito yung ano? Saan po dito sa area na to? Sa lugar ninyo yung ano? Yung merong kalsada, patubig, tapos parang bakanting lote. Bukid. Saan po lugar yun? Hindi ka sa may paglabas din. Malapit po sa puno ng kawayan. May puno ng kawayan na madadaanan. Saan po yan? Ay, doon sa Bagawira, no? May puno ng kawayan. Hmm. May patubig. Hmm. Tapos may bakanting lote. Dito kami sa may bahay na nakita ni Sir Ed Pero sa pagka, vision niya. pero pumupunta po siya doon. Baka mamaya, nangyayari, dahil iwan naman din, kaya nagpaparamdam. Pero kadalasan, pag may naramdaman natin siya. Paano ko ba naman? Bali, hindi naman nananak. Okay, pero nakakaano din kasi sinusunod ko sa masa. Siguro pa, Siguro tayo, ano ka lang, So yun. pag-alayo na lang. Ay, kami balik. Confirm yung pinuntahan namin ngayon is yung nakita ni Sir Ed kanina sa vision niya. Para hindi na ano, kaya pala nawawala doon. Nakabibito. So pupuntahan na natin kung saan na pwede. Sige tayo, salamat.